Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jacob. Taong 1978. Puerto Princesa, Palawan. Hindi lingid sa kalaman ng lahat ang mga taong sinanay at nabiyayaan ng kakaibang karunungan mula sa itaas. Kagaya ng panggagamot at pagpapalayas ng masasamang elemento. Merong din nagtataglay ng simpleng pamproteksyon lamang sa katawan. Habang ang ilan naman, nagkaroon ng pambihirang pagkakataong magkamit ng pinakamataas na karunungan mula sa tagapaglikha. Na maging ang mismong hari ng impyerno ay natatakot marinig lamang ang kanyang pangalan. Pumasok ng seminaryo si Jacob sa edad na 23. Nung una ay tutol pa ang mga magulang sa pasya na magpari. Dahil ang nais ng ama ay pumasok siya bilang sundalo. Ngunit nasunod pa din ang kagustuhan ng binata. Ano bang nasa isip mo at gusto mo magpare, ha, Jacob? Sayang naman ang pagpapaaral namin sa iyo sa kolehiyo. Kung sasayangin mo lang ang oras mo sa seminaryo. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Arnulfo. Simple lang naman po tayo eh. Mas matimbang po sa akin ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa tao. Ito po ang pangarap ko. At sana wag niyong isiping sasayangin ko ang oras ko. Sa Panginoon ko po ito ilalaan. Kaya alam kong hindi mo uuwi sa wala ang lahat ng paghihirap ko. Tugon ni Jacob. Wala nang nagawa ang ama kundi pumayag. Makalipas ang ilang taon, inordenahan na ang binata bilang ganap na pari. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pangarap ng binata. Habang nasa seminaryo, may narinig itong usapan tungkol sa isang monasteryo na nagtuturo ng eksorsismo. Padre Jacob, parang hindi ako sanay na tawagin kang padre ah. Pero masaya ako anak at natupad mo ang pangarap mo. Ngayon, ano nang pinaplano mo? Tanong ni Mang Arnulfo. Atay, itutuloy ko po yung pag-aaral ng teolohiya sa bansang Italia. Nagsabi na din po ako sa arsobispo na yun po ang gagawin ko. At sila pa mismo nagpresentang tumulong sa akin eh. Tugon ni Jacob. Ano bang meron sa Italia? At doon mo pa nais magtuloy ng pag-aaral? Meron naman sa Maynila ah. Tanong ng ama. Gusto ko pong madagdagan pa yung kaalaman ko nang sa ganun. Magampanan ko po ng maayos yung tungkulin ko sa Diyos. Pagpapaliwanag ng binata. Bagaman hindi gaanong naliwanagan ng ama, sumang-ayon na lamang ito dahil tiwala siyang alam ng binata ang ginagawa. Ilang buwan ang nakalipas lumipad papuntang Italia si Jacob. Pagkarating sa ibang bansa ay sinalubong siya ng isang paring halos kasing edaran niya. Tawagin na lang natin sa pangalang Padre Hugo. Isa din itong Pilipino. Maligayang pagdating sa Italia, Padre Jacob. Ako nga pala si Padre Hugo. Tara na at nag-aantay na ang ating sasakyan. Wika ng pari. Habang nasa biyahe, nagtataka si Jacob dahil sinara ng driver ang lahat ng bintana. Hindi nila makita mula sa loob ang tanawin sa daan eh. Ipinaliwanag naman ito ni Padre Hugo. Marahil ay nagtataka ka kung bakit nakasara ang mga bintana, Padre Jacob. Huwag mo sanang isipin na wala kaming tiwala sa iyo. Ito ay isang tradisyon mula pa sa unang panahon. Hindi maaaring malaman ng isang panauhin o bagong estudyante ang daan papunta sa monasteryo.
Tanging ang mga napatunayang karapat-dapat lamang ang may karapatang malaman ito. Sa makatuwid, hindi ka pwedeng makalabas o makapasok ng basta-basta sa lugar. Masyadong mahalaga ang impormasyong nasa loob ng monasteryo na kapag napunta sa maling mga kamay, maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat. Pagpapaliwanag ni Padre Hugo. Bagay na naunawaan naman ni Jacob. Biglang huminto ang sasakyan at doon pa lamang nabuksan ang pinto at bintana. Nanlaki ang mga mata ng binata sa tanawing sumulubong sa kanya. Isang malapalasyong tahanan na napapaligiran ng matataas na pader. Maraming kalalakihang nakasuot ng itim na roba ang nakikita. Padaan-daan at bumabati sa kanila. Kinuha ni Padre Jacob ang bagahe. Ginabayan siya ni Padre Hugo papasok sa antigong gusali. Napapansin ko na hindi ka masyadong matanong, Padre Jacob. Naninibago ka ba sa lugar? Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din kalaunan. Muling wika nito. Hindi naman sa ganun, Padre Hugo. Mas pinipili ko kasing magmasid sa paligid at unawahin ang mga nakikita ko kaysa sa magtanong ng magtanong. Biglang naputol ang pag-uusap ng dalawa dahil may isang lalaking nagsalita mula sa likod. Isang magandang katangian para sa isang pare. Pero ipapayo ko sa iyo, Padre, ugaliin mong magtanong. Dahil kung minsan may mga bagay na hindi natin mauunawaan ng sarili nating isipan. Magandang umaga. Ako nga pala si Padre Celestino. Wika ng Padre. Nakatitig lamang si Jacob sa lalaking yon. Tinatayang nasa edad 50. Maputi ang balat. Matangkad at kung titignan ng tindig, hindi mo mapagkakamalang pari. Ikinagagala ko po kayong makilala, Padre Celestino. Ako nga po pala si Jacob. Pagpapakilala ng binata. Magandang umaga sa iyo, Padre Celestino. Kung inyo pong mamarapatin, maaari ko po bang itanong kung ano ang inyong sadya dito? Tanong ni Padre Hugo. Naparito ako upang humanap ng bagong mapagkakatiwalaan sa aking trabaho. At mukhang kakarating lang nito. Tugon ng pari habang nakatitig kay Jacob. Tama po kayo. Kakarating lang po ni Padre Jacob at maraming bagay pa siyang kailangang matutunan. Wika ni Padre Hugo. Mas gusto kong magbitbit ng tasang walang laman kesa sa puno. Dahil natatapon lang ito habang naglalakad ako. Kakausapin ko si Padre Domenico. Siguradong hindi siya makakatanggi. Mauuna na ako. Magkita tayo makalipas ang isang buwan. At siguraduhin mong handa na ang mga kagamitan at ang isipan mo. Muling wika ni Padre Celestino. Medyo naguluhan si Jacob sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaya habang papunta sila sa opisina ng pamunuan ng lugar, hindi na napigilan ni Jacob ang magtanong. Padre, kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman kung sino ang paring yon? At kung ano ba yung ibig niyang sabihin kanina? Tanong ni Jacob. Napangiti naman si Padre Hugo at tinugon ng binata. Ang taong yon ang head exorcist ng Santo Papa. Direkta itong nag-uulat sa Batikano. Isa sa mga kilalang pari si Padre Celestino. Kaya siya nagustuhan ng Santo Papa dahil sa kakaibang lakas ng kanyang pananampalataya.
Hindi rin biro ang mga eksorsismong napagdaanan niya. At halos lahat ng ito ay matagumpay niyang naisagawa. Wika ni Padre Hugo. Biglang naalala ni Jacob ang mga nabasa niyang aklat. Hindi makapaniwalang nasa harapan niya kani-kanina lang ang mismong may akda ng libro. Ano ba yan? Bakit hindi ko kagad nakilala si Padre Celestino? Tagahanga ako ng mga sinusulat niyang libro eh. At kadalasan sa mga ito, totoong kwento ng mga taong sinasaniban at kung paanong malalaman ng mga sintomas. Wika ni Jacob. Ang totoo, hindi ako mahilig magbasa ng mga aklat. Kaya pasensya na kung hindi ako masyadong pamilyar sa mga sinasabi mo. Bueno, Padre Jacob, ito ang magiging kwarto mo. Magpahinga ka muna. Mamayang 6:00 pagtunog ng kampana, magsisimula na ang pagdadasal. Tugon ni Padre Hugo. Hindi naging madali para kay Jacob ang unang araw sa lugar. Lalo pat hindi ito sanay sa pagkain ng mga dayuhan. Ngunit kalaunan ay nasanay din ang sikmura at katawan sa kapaligiran. Marami ding natutunan ang binata sa lugar. Lalo na ang tungkol sa kung paanong nangyayari ang tinatawag na sanib. Ngunit ang lahat ng kaalamang natutunan ay maliit na bahagi lamang. At matutuklasan niya ito kasama si Padre Celestino. Nasa loob ng aklatan si Jacob ng mga sandaling yon nang ipatawag ito ni Padre Hugo. Dali-dali namang lumabas ang binata. Laking gulat nito nang makita si Padre Celestino na nakatayo sa lagwerta ng monasteryo. Ano Jacob? Handa ka na bang umalis? Tanong ng padre. Halos hindi nakasagot si Jacob dahil wala itong kaide-ideya na yun na pala ang araw na sinasabi sa kanya ni Padre Celestino. Pero Padre Celestino, hindi ko po kasi alam na ngayong araw ka pala darating. Sandali lang po at ayusin ko ang mga gamit ko. Tugon ni Jacob. Napailing na lamang ang matandang pari at muling nagsalita. Ang Panginoon ay hindi nagsasabi kung kailan siya darating. Kaya dapat handa tayo sa lahat ng oras. Bilisan mo na. May 5 minuto ka para kunin ang mga kagamitan mo. Wika ni Padre Celestino. Halos madapa ang binata sa sobrang pagmamadali. Wala pang 5 minuto ay nakabalik na ito sa lagwerta dala ang kanyang maleta. Handa na po ako, Padre. Wika ng binata. Kung gayon, tayo na. Marami pa tayong gagawin. Siguro naman handa ka na kagaya ng sinasabi mo. Tugon ni Padre Celestino. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Wika ni Jacob. Malalaman mo na lang mamaya. Siya nga pala. Ito ang tiket at pasaporte mo. Ngayong araw ay lilipad tayo papuntang Pilipinas. May kaso kung natanggap na nangangailangan ng agarang atensyon ng isang kagaya ko. Maswerte ka at magkakaroon ka ng pagkakataong madalaw ang pamilya mo. Yon ay kung magtatagumpay tayo. Pag-uusap ng dalawa. 1 oras at kalahati ang naging biyahe nila. Pero sa pagkakataong yon, wala nang tabing ang bintana ng sasakyan. Kaya kitang-kita ni Jacob ang kapaligiran. Saka pa lamang nito na pagtanto na malapit sila sa mismong simbahan ng St. Francis sa Roma.
Habang nasa eroplano ay nag-uusap ang dalawa. Kinuha ni Padre Celestino ang pagkakataong yon upang kilalaning mabuti ang binata. Hindi naman nagdalawang isip si Jacob. Isinalaysay nito ang naging buhay bago pumasok sa sementeryo. Hindi tayo nagkakalayo ng kwento. Kagaya mo, ginusto din ng aking ama na pumasok ako sa militar. Pero mas matimbang sa akin ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya heto ako ngayon. O siya, tama na muna ang kwentuhan. Magpahinga ka at medyo mahaba pa ang biyahe na ito. Wika ni Padre Celestino. Umabot ng halos 8 oras ang biyahe nila mula Italia hanggang Maynila. Kukuha pa sana ng hotel na matutulugan ang matandang pari. Ngunit pinigilan siya ng binata dahil malapit lang sa mismong paliparan ang kanilang lugar. Padre Celestino, mas mabuti sigurong doon tayo sa bahay magpalipas ng gabi. Malapit lang naman dito yung bahay ko eh. Wika ni Jacob. O sige, sa palagay ko mas mabuti ngayon. Halika na at gusto ko nang humigop ng mainit na sabaw ng… Ano nga ba yon? Tanong ng pari. Tinolang manok po, padre. Huwag po kayong mag-alala. Magaling magluto yung nanay ko. Tugon ni Jacob. Pagdating nila sa bakuran nila Jacob, laking gulat ng tatay ng binata dahil hindi nila akalaing uuwi ito. Por Diyos, por santo kang bata ka, oo. Bakit hindi ka naman nagsasabing uuwi ka? Hindi ko tuloy napalinis yung kwarto mo. Sino nga pala yung kasama mo? Tanong ni Mang Arnulfo. Dali-dali nitong tinawag ang kasambahay at tinutusang linisin ang silid ng binata. Pasensya na po kayo tay ah. Biglaan din po kasi. Magpapalipas lang po kami ng gabi dito. Lilipad din kagad kami papuntang Palawan. May kasong nag-aantay sa amin doon eh. Siya nga pala, ito po si Padre Celestino, Chief Exorcist ng Santo Papa. Tugon ng binata. Exorcist? Hindi ba sila yung gumagamot ng mga sinasaniban? Naku, tamang-tama. Yung kapitbahay natin kung natatandaan mo si Isabel. Ilang albularyo na ang tumingin sa dalaga. Pero hindi pa din nila magawang palayasin yung nakasanib sa kanya. Kawawa naman. Muling wika ni Mang Arnulfo. Isinali naman ng binata sa wikang Ingles ang sinabi ng ama. Dahil hindi ito naiintindihan ni Padre Celestino. Itanong mo sa tatay mo kung saan ang bahay ng sinasabi niyang dalaga. Ako na mismo ang titingin. Wika ni Padre Celestino. Kaya nung mismong oras na yon, dinala ni Mang Arnulfo ang dalawa sa bahay na sinasabi nito. Pagkarating pa lamang ni Padre Celestino, dinig na nito ang pagwawala ng dalaga. Marami ding tao ang nakikiusyoso. Napalingon ang mga ito nang makita ang dayuhang pari. Kagad kinausap ni Mang Arnulfo ang pamilya ng dalaga. Ipinakilala din ito si Padre Celestino. Hindi na inantay pa ng pari ang permiso mula sa mga magulang ni Isabel. Kagad niya itong nilapitan at naupo sa tabi ng higaan ng dalaga. Nakita ng pari na nakatali ang mga kamay nito. Nakaupo ang dalaga ng mga oras na yon. Nakatungo ang ulo. ¿Cómo te llamas? Tanong ng pari sa wikang Espanyol. Laking gulat ng lahat dahil tumugon ang dalaga sa parehong lengguwahe. Yo soy el rey del infierno.
Kinilabutan ang lahat ng nasa silid dahil boses ng lalaki ang narinig. Padre Jacob, maaari mo bang palabasin ang lahat ng mga narito, maliban sa mga magulang ng batang ito? Utos ni Padre Celestino. Kagad namang kinausap ni Jacob ang lahat. Kahit labag sa kanilang kalooban, isa-isang nagsilabasan ang mga ito, maliban sa isang albularyo. Sabihin mo sa paring yan, hindi ako lalabas dito. Sino ba siya sa palagay niya? Dayo lang siya dito ah. Wika ng albularyo. Kahit hindi naintindihan ni Padre Celestino ang sinabi nito, halata sa boses ng lalaki na dismayado siya sa sinabi ng pari. Sabihin mo dyan sa taong yan, lumabas siya dahil wala naman siyang pakinabang dito. Muling wika ni Padre Celestino. Pinakausapan ni Jacob ang albularyo. Ngunit patuloy lamang itong nagmamatigas. Kaya hinayaan na lang nila itong manatili at manood. Padre, bakit mo nga pala pinapalabas yung mga tao? Ano po bang meron kay Isabel? Tanong ng binata. Hindi mo ba narinig ang sinagot niya kanina sa akin? Matanong kita. Nagsasalita ba sa wikang Espanyol ang dalagang ito? Kayo, marunong bang magsalita ng Espanyol ang anak nyo? Tanong ni Padre Celestino sa mga magulang. Naisinali naman ni Jacob sa Tagalog. Napailing na lamang ang mga ito. Sabihin mo sa kanilang hawak ng demonyo ang kanilang anak. Lumayo ka, Jacob, at hawakan mo ang mga kagamitan ko. Huwag ka ding titigil sa pananalangin. Wika ng pari. Itinuon ito ang atensyon sa dalaga. Kung talagang ikaw ang hari ng impyerno, marahil kilala mo na ako. Wika ng pari. Nanatiling tahimik ang dalaga. Habang nakatitig sa kanya, inilabas ni Padre Celestino ang isang medalyon mula sa bulsa. Nakita ito ng albularyo at ni Jacob. Uy, ano magagawa ng San Benito? Hindi nga gumagana dyan ang hawak kong Sator Coronados. Wika ng albularyo. Ngunit hindi ito pinansin ni Padre Celestino. Sa halip ay tinuloy lamang ang ginagawa. Iniharap niya ang medalyon sa dalaga. Ginalaw ito pakaliwa at pakanan. Sinusundan ito ng tingin ni Isabel at nang iusal ng pari ang dasal ng San Benito. Biglang nanlisik ang mga mata nito at nagsalita. Sa palagay mo, matatakot mo ko sa medalyong yan? Wika ng nakasanib. Hindi ko inaasahang matakot ka. Ang gusto ko lamang mangyari ay sundan mo ang galaw ng medalyon para mapatunayan ko kung sino ka. Ngayon, inuutusan kitang lumabas sa katawan ng babaeng yan. Tugon ng pari. Sa pagkakataong yon, naglabas ito ng maliit na bote mula sa bulsa. Hindi mo ko mapapasunod. Lumayas ka dito. Akin ang katawang ito. Muling wika ng demonyo. Alam ng pari na isang demonyo ang nasa loob ng katawan ng dalaga. Kaya hindi na niya ito pinatagal pa. Nilingon nito ang albularyo at nagsalita. Jacob, pakisabi sa taong yan,
Manood ng mabuti kung paanong gamitin ang medalyon ng San Benito. Wika ng pari. Sabay usal ng mga dasal sa likod at harap na medalyon. Nagulat ang albularyo dahil may isa pang orasyong binanggit si Padre Celestino. Ito ay orasyon ng 12 selyo ni Solomon. Hindi akalain ng albularyo na gagawin ito ng pari. Ngunit saksing buhay si Jacob kung paanong umangat ang katawan ni Isabel. Habang patuloy itong nagsisigaw, nagbago din ang kulay ng kanyang balat. Lumalabas na din ang ugat sa buong katawan ng dalaga. Sa ngalan ng makapangyarihang tagapaglikha ng langit at lupa, at sa pamamagitan ng 7 arkanghel, inuutusang kitang lisanin ang katawan ng dalagang ito. Matapos itong usali ng pari, biglang bumagsak ang katawan ni Isabel sa kama. Nawala ang tensyon sa paligid, pati ang nakakakilabot na oras sa silid. Tinignan ni Jacob ang dalaga. Unti-unti nang nanumbalik ang kulay ng balat nito. "Tapos na po ba, Padre?" tanong ni Jacob. "Oo. Isang malaking sinungaling ang demonyong yon. Hindi siya si Asmodeus. Halika na. Umuwi na tayo at gusto ko nang humigop na mainit na sabaw. At ikaw naman, albularyo, isara mo ang orasyong ginawa ko. Alam mo kung paanong gagawin yon. Kung hindi, lumayas ka na sa harapan ko." Wika ni Padre Celestino. Dali-daling lumabas ng silidang albularyo. Sinalubong siya ng pangungutya ng mga tao. Matapos ang pangyayaring yun, tumuloy na sila papuntang Palawan. Ngunit mali pala ang natanggap nilang ulat tungkol doon. Isang babaeng may problema sa pag-iisip ang sinasabing sinasaniba ng demonyo. Pero nang tignan ito ni Padre Celestino, wala naman siyang naramdamang kahit ano. Pinayuhan nito ang pamilya na ipatingin ang pasyente sa isang eksperto. Matapos nilang malutas ang kaso, kaagad na din silang nagpaalam sa pamilya ni Jacob. Itinuloy ng binata ang nasimulan at sa pagkakataong yon, isinama siya ni Padre Celestino sa Vatican at hinarap sa Santo Papa. Isang malaking karangalan yon para sa binata. Naitalaga bilang assistant ni Padre Celestino si Jacob. Itinuro sa kanya na matandang pari ang lahat ng pamamaraan, maging ang pinakamalaking sikreto ng mga orasyong ginagamit nila. Dito napatunayan ng binata na totoo ang impyerno at mga demonyo. At simula din ng araw na yon, nanumpa si Jacob na maglilingkod sa Diyos kasama si Padre Celestino. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gilbert. Taong 1970, probinsya ng Aurora. Ito ay kwento ng lolo ni Gilbert na si Angelo. Bata pa lamang, marami ng kwentong nalalaman si Gilbert mula kay Lolo Angelo. At ang kwentong ito ang binahagi ng binata dito sa ating channel. Taga Masbate si Angelo, pero lumipat ang pamilya sa Aurora. Hindi naging maganda ang pamumuhay nila Angelo sa Masbate bilang minero. Kaya naman lumipat ang mga ito sa probinsya ng ama. Dahil may lupain naman sila doon. At yun ang kanilang ginamit na mapagkukunan ng hanap buhay.
Nang mga panahong ito, nasa 20 mahigit na si Angelo. Nag-iisang anak lamang ito kaya naman madalas maghanap ng makakasama ang binata. Dahil lumaki ito na ang kapiling lamang ay ang amang si Gabo at ang inang si Rosa. Nakuha ni Angelo ang pagkahilig sa panggagamot dahil sa kanyang lolo na madalas kasama noong nabubuhay pa. Hindi naman ganon kabihasa sa panggagamot si Angelo. Ngunit sapat na ang kaalaman upang makapanggamot ng mga taong nangangailangan ng tulong. Tahimik na tao lamang ang binata. Hindi ito palakibo lalo na at wala pa itong kakilala noon sa Aurora. Ngunit kagaya sa Masbate, may mga antingero at mga albularyo sa baryong nilipatan ng pamilya. Meron sila noong kapitbahay na napakatanda na. Ngunit nakakapagbuhat pa ito ng tubig mula sa igiban. Kung tutusin sa isang tingin lamang, tila konting pagod lang ay mamamatay na ito. Lampas 100 taon na ang edad na matandang yon. Natawagin na lang natin sa pangalang Badong. Ito ay kilalang manggagamot at bali-balitang kinakatakutan ng lahat ng nilalang. Ang tirahan nito ay hindi kalayuan sa tahanan nila Angelo. Pero ito na ang pinakadulong bahay sa baryong yon, na halos puro punong kahoy na lamang ang likuran ng tahanan. Kaya sa tuwing walang gawain sa bahay at taniman, nakikiusisa si Angelo sa mga ginagawa ni Badong. Pinapanood nito ang pamamaraan ng panggagamot, orasyon, at iba pang ginagawa ng matanda. May kasama ito sa tahanan. Isang binata na tawagin na lang natin sa pangalang Brando. Minsan napansin ni Brando ang presensya ng binata. Kaya naman pinuna nito si Angelo. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Madalas kitang napupuna na nagpupunta dito at nakikiusisa sa ginagawa ng kasama ko." Tanong ni Brando. Kagad namang nagpakilala ang binata. Inilahad pa nito ang kamay saka nagsabing, Ako nga pala si Angelo. Diyan lang ang tahanan ko sa kabilang bahay malapit dito. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawing masama eh. Nanunood lang naman ako sa ginagawa ni Mang Badong." Pagpapaliwanag ni Angelo. Napansin ng binata ang kakaibang suot na kwintas ni Brando. Hindi ito medalyon o anting-anting. Ngayon niya pa lamang ito nakita kaya naman nagtataka si Angelo kung ano ang bagay na yon. Ganun ba? Kayo pala yung bagong lipat dyan sa kabilang bahay. Bakit hindi ka pumasok? Mahilig ka pala sa ginagawa ng matanda eh. Wika ni Brando. Kaagad nagtaka si Angelo sa tawag ng lalaki kay Mang Badong. Kaya namang kaagad itong nagtanong kung kaano-ano ng lalaki ang manggagamot. Bagong lipat lang kami dito. Galing kami sa Masbate ng pamilya ko eh. Pero lumipat dito sa Aurora para magpatuloy ng buhay. Nanonood lang ako sa ginagawa ni Mang Badong kasi albularyo din yung lolo ko eh. Pero matagal na siyang namayapa. Kaya naman inaalam ko ang pamamaraan ni Mang Badong kung paano ito manggamot. Nga pala, kaano-ano mo ba si Mang Badong? Tanong ni Angelo. Ako nga pala si Brando. Amain ko si Mang Badong eh. Hindi ko siya kaano-ano. Kinupkup lamang niya ako. Halika, pumasok ko sa loob nang sa ganun mas makita mo ang ginagawa ng matanda. Tugon ni Brando. Naku, hindi na ako papasok. Baka hinahanap na din ako ng tatay ko eh. Lalo na't baka may gagawin na kami sa bahay. Muling wika ng binata. Hindi na ito pumasok sa loob ng bahay at kaagad na nagpaalam kay Brando. Matapos ang araw na yon,
Madalas nang nagpupunta si Angelo sa tahanan ni Mang Badong. Napansin nito na kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot na matanda kumpara sa ginagawa ng lolo. Hinahawakan lamang nito ang ulo ng pasyente. Bumubulong hindi kagaya ng lolo na nagpapausok at gumagamit ng halamang gamot. Hindi nagtagal. Pumasok na sa loob ng bahay ng matanda si Angelo at napag-alaman. Nabulag pala si Mang Badong. Ang nakapagtataka lamang dahil kahit bulag na ito, nakakakilos pa din at hindi kailangan ng alalay ng kahit na sino. Ayon kay Brando, kabisado na ni Mang Badong ang buong bahay kaya naman hindi na ito nahihirapan pa na kumilos sa buong tahanan. Ngunit ang nakakamangha sa lahat, napakagaling nito sa panggagamot. Kahit kaunting bulong lamang nito sa pasyente ay mabisa ng nakakagamot sa kahit anong sakit na gawa ng maligno o kahit anong elemento. Minsan pa habang pinapanood ni Angelo, nilapitan siya ni Badong matapos na gamutin ang huling pasyente. Pwede ko bang mahawakan ng mukha ng kaibigan ni Brando para naman makilala kita? Wika ni Mang Badong. Kaagad namang lumapit ang binata. Nadama nito ang magaspang na palad ng matanda na halatang madami ng pinagdaanan. Balita ko po, matagal ka nang nanggagamot, Mang Badong. Gaano ka na po katagal sa larangan ng pagiging manggagamot? Tanong ni Angelo. Matagal na, iho. Ilang dekada na. Buhat ng umedad ako ng kagaya mo ay nagsimula na akong manggamot. Pamana sa akin ng lolo ko. Bukang may basbas ka, iho. Manggagamot ka din ba? Alam mo kasi sa pamamagitan ng paghawak ko sa isang tao, natutukoy ko na ang pagkatao nito. Tugon ni Mang Badong. Namangha si Angelo sa sinabi ng matanda. Hindi ito makapaniwala sa kakayahan at taglay ni Mang Badong. Opo, manggagamot din po ako. Kagaya mo, lolo ko rin ang nagturo sa akin ng lihim na karunungan. Wika ng binata. Kaya naman pala. Pero hindi ganun kalakas ang kakayahan na meron ng iyong lolo. Magpatuloy ka lang sa panonood sa akin. Siguradong mas mahasa ang kakayahan mo. Lalo na't meron ka ng kaalaman. Tugon ng matanda. Napangiti si Angelo sa sinabi ni Mang Badong. Matapos kausapin ang binata ay nahiga na ito sa banig at nagpahinga. Lumabas si Angelo. Hinayaan na makapagpahinga si Mang Badong. Dito nakita ng binata si Brando na malayo ang tingin at tila malalim ang iniisip. Nilapitan ito ni Angelo upang kausapin. Kaagad na tinanong ng binata kung ano ang bumabagabag sa isipan ng kaibigan. Kaagad namang sumagot si Brando. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki. Matanda na si tatay. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ba siya magtatagal. Wika ni Brando. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang isipin yung mga magaganap. Sulitin mo yung bawat sandali na kasama mo siya. Yan ang mas mainam na gawin. Tugon ni Angelo. Napangiti si Brando sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto nito na tama ang sinabi ni Angelo. Matapos na mag-usap ay umuwi na ang binata. Aba Angelo, napapadalas na yata ang pagpunta mo kila Tandang Badong ah. Ano bang pinagkakabalahan mo doon? Tanong ni Tatay Gabo. Nanonood lang ho ako, tay. Inaaral ko kung paano siya manggamot. Magkaiba nga sila ni lolo ng pamamaraan eh.
Konting orasyon lang at dasal, gumagaling na kagad yung pasyente. Tugon ni Angelo. Abay, pinagpatuloy mo talaga ang iniwan sa iyong karunungan ni tatay. Mainam yan na makatulong ka sa ating mga kabaryo, lalo na't matanda na si Mang Badong. Dagdag ni Nanay Rosa. Yun nga po yung inaalala ni Brando na eh. Nalulungkot po siya na baka anumang oras, maaaring pumanaw na yung tatay-tatayan niya. Tugon ni Angelo. Nagulat naman ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Anong sabi mo? Amain lang ni Brando yang si Tandang Badong. Tanong ni Tatay Gabo. Opo tay, hindi niya kadugo si Mang Badong. May iutos po ba kayo sa akin? Tugon ni Angelo. Oo, meron sana anak. Pumunta ka sa bayan at bumili ka ng bigas. At itong tatay mo, aanihin na ang pananim natin. Tugon ni Nanay Rosa. Kaagad namang kinuha ng binata ang pera sa ina. Gamit ang bisikleta ay nagpunta si Angelo sa bayan at bumili ng bigas. Nang mga oras na yon, malapit nang gumabi kaya naman nagmamadali na ang binata na umuwi matapos bumili ng bigas. Habang nasa daan pa uwi ng tahanan, napansin ni Angelo na para bang may umaaligid sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, napatingin sa bakanting lote si Angelo. Nagtaasan ang lahat ng balahibo ng binata. Kinabahan ito at hindi makapaniwala nang makita ang isang nilalang na siguradong hindi pangkaraniwan. Dahil sa kuryosidad, kagad itong sinunda ng binata. Ngunit mabilis na nawala ang nilalang sa paningin. Nasa na kaya yun? Malakas ang kutob ko na aswang yun. Wika ni Angelo sa sarili. Akmang aalis na sana ang binata. Nakabangga nito si Brando. Pawis na tila hinahabol ng kung ano. Angelo, anong ginagawa mo dito? Madilim na. Tanong ni Brando. Nauutal pa ito nang makita si Angelo. Hindi makatingin ng tuwid sa mata ng binata na tila may ginawa ito na kung ano. Galing akong bayan eh. Ikaw, saan ka galing? Bakit parang kabado ka tsaka namumuoy ang pawis mo? Tugon ni Angelo habang nakakunot ang noo. Nagmamadali lang ako pare. Si Tanda kasi magagalit kapag natagalan ako eh. Inutusan niya akong kumuha ng mga halamang gamot. Wika ni Brando. Napatango na lamang si Angelo. Ngunit napansin ng binata na hindi suot ng kaibigan ang kwintas na palaging dala kaya naman nagtaka na ang binata. Ngunit hindi na lamang yon pinansin pa ni Angelo dahil nakita nito ang sugat sa braso ng kaibigan. Ganun ba? Teka, ano nangyari dyan sa braso mo? Tanong ni Angelo. Kaagad namang napatingin si Brando sa brasong may sugat. Namumutla itong tumingin sa kaibigan. Eto ba? Nasugat lang kanina kasi napadaan ako sa mga matinik na damo eh. Kaya nasugatan yung braso ko. Tugon ni Brando. Muling napatango si Angelo sa sinabi ng kaibigan. Nako, mukhang malalim yung sugat mo ah. Kaya naman mas mabuting gamutin mo na yan bago pa lumala. Wika ng binata. Tumango lamang si Brando. Sabay na umuwi ang dalawa at hindi na lamang nagsalita pa si Angelo. Dito na ako pare ah.
Baka magalit na si Tanda eh. Alam mo naman na may pagka-istrikto yung matandang yun. Pagpapaalam ni Brando. Sige pare, ipagamot mo na din yung sugat mo ha. Baka ano pang mangyari dyan. Tugon ni Angelo. Pumasok na sa tahanan si Angelo. Kaagad itong nag-asikaso samantalang si Brando naman pinagalitan ito ni Mang Badong. Lumabas ka na naman na hindi mo suot ang binigay ko. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Brando? Wika ni Mang Badong. Malalim na napubuntong hininga si Brando. Hindi na lamang ito nagsalita. Kaagad sinuot ang kwintas na si Mang Badong mismo ang may gawa. Di naman po ako gumawa ng kalokohan kaya wag po kayo mag-alala tay. Dumayo lang po ako sa kabilang baryo at napaaway. Pagpapaliwanag ni Brando. Tumango ang matanda. Hinawakan ang braso ng anak saka dinampi ang tuyong halamang gamot. Sa susunod magpaalam ka muna sa akin nang hindi ako nag-aalala sa iyo. Alam mo naman na mainit ang dugo ng mga kaaway. At alam kong anumang oras, maaari ka nilang salakayan lalo na kung mag-isa ka lang. Pagpapaalala ni Mang Badong. Masusunod po tay. Hindi na mauulit, pangako ko po. Tugon ni Brando. Matapos ang pangyayaring yon, madalas nang nakikita ni Angelo si Brando sa lugar kung saan niya ito nakasalubong. At kagaya nung una, palagi itong may sugat sa kung saang parte ng katawan. Nung una ay hindi ito pinapansin ni Angelo. Ngunit kalaunan ay nagtataka na ang binata sa nangyayari kay Brando. Pare, hindi sa nangingialam ako ha. Nagtataka lang ako. Bakit ba napapadalas ata yung paglabas mo ng gabi? Tapos madalas, may sugat ka pa. Ano ba talagang ginagawa mo? Tanong ni Angelo. Natahimik si Brando. Kaagad na tinakpan ang bibig ng kaibigan. Pare, ang ingay mo. Baka marinig ka ni Tanda. Mayayari na naman ako nun eh. Tugon ni Brando. Bakit ba tinatago mo kay Mang Badong? Huwag mo sabihin gumagawa ka ng kalokohan ha. Muling wika ni Angelo. Basta, huwag ka maingay dyan pare. Wala akong ginagawang kalokohan. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano dyan. Tugon ni Brando. Napatango naman si Angelo sa sinabi ng kaibigan. Hindi na ito nag-usisa pa lalo na't may tiwala ito kay Brando. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa panonood ni Angelo at pagtuturo ni Badong sa kanya, natutunan ni Angelo ang mga taktika ni Mang Badong sa panggagamot. Nagumpisa na din si Angelo na manggamot ng mga pasyenteng lumalapit kay Mang Badong. Naging dalubhasa ang binata sa larangan ng pagiging manggagamot. Abay, dalubhasa ka na Angelo sa panggagamot ah. Nakakatawa dahil may papalit na sa akin kung sakaling magpahinga na ako. Wika ni Mang Badong. Natahimik naman si Angelo. Sumagi sa isipan ng isang katanungan na matagal nang bumabagabag sa isipan. Matanong lang po kita Mang Badong. Bakit hindi mo tinuturuan si Brando ng panggagamot? Tanong ni Angelo. Ang anak ko, may sariling kakayahan at hindi niya kailangan na aralin ang mga bagay na ginagawa ko. Dahil likas na sa kanya ang pagiging malakas. Tugon ni Mang Badong. Napakunot ang noo ni Angelo. Hindi nito maunawaan ang sinasabi ng matanda.
Ano po bang ibig niyong sabihin, Mang Badong? May sariling kakayahan si Brando? Tanong ni Angelo. Natahimik ang matanda. Saktong-sakto naman ang pagpasok ni Brando. Mukhang seryoso ang usapan yung dalawa. Wika ni Brando. Nako, hindi naman. May tinanong lang ako sa tatay mo. Pahapon na. Dito na muna ako. Bukas na lang ulit ha. Tugon ni Angelo. Dali-dali na itong umalis matapos makapagpaalam sa mag-ama. Pagkaalis ng binata, kaagad na binalingan ni Brando ang amain. Ano na naman yun, tay? Bakit mo naman sinabi ang bagay na yung kay Angelo? Paano kung malaman niya yung sikreto ko? Siya lang ang kaibigan na meron ako. At ayokong masira yun ng dahil lang sa tunay kong pagkatao, tay. Wika ni Brando. Kung tunay mong kaibigan si Angelo, kahit malaman pa niya ang totoo, hindi ka niya iiwasan. Diyan mo masusukat ang tibay ng inyong samahan. Tugon ni Mang Badong. Natahimik si Brando sa sinabi ng amain. Ngunit nangangamba pa din ito. Kahit na, tay, hindi ka pa din dapat nangunguna. Hayaan mo kong magsabi sa kanya. Muling wika ni Brando. Wala naman akong sinabi sa kaibigan mo. Bakit galit na galit ka? Nagtatanong lang siya kung bakit hindi kita tinuturuan ng panggagamot. At sinagot ko lang naman ang tanong niya. Kaya kumalma kang ang bata ka. Tugon ng matanda. Natahimik si Brando. Kinalma nito ang sarili at hindi na lamang kumibo. Sa kabilang banda, ang usapan ng mag-ama ay narinig ni Angelo. Bumalik ito sa tahanan ni Brando dahil naiwan niya ang langis na bigay sa kanya ni Mang Badong. Sa halip na pumasok sa loob, umuwi na lamang ng tuluyan ang binata. Pagkarating sa tahanan, napaisip si Angelo sa mga narinig niya. Ano kaya yung sinasabi ni Mang Badong na sekreto ni Brando? Napapaisip tuloy ako ah. Wika ni Angelo sa sarili. Matapos ang pangyayaring yon, napakaingat na ni Brando sa bawat kilos na gagawin. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na hindi inaasahan ni Brando. Atay, pupunta lang po ako sa kabilang baryo ha. Ikukuha na din kita ng mga halamang gamot na kailangan mo. Pagpapaalam ni Brando. Sige anak, mag-iingat ka. Huwag ka na din magpapaabot ng dilim. Tugon ni Mang Badong. Sige po tay, babalik din po ako kaagad. Huwag na po kayong mag-alala. Muling wika ng binata. Tumango lamang ang matanda bilang pagtugon. Dali-daling umalis si Brando. Nakasalubong pa nito si Angelo at kaagad na nag-usap ang dalawa. O pare, aalis ka? Pupunta sana ako sa bahay niyo para makipagkwentuhan eh. Wika ni Angelo. Sumama ka na lang sa akin pare. Kukuha ko ng mga halamang gamot sa kabilang baryo eh. Tsaka malay mo, makakuha din tayo ng mutya o anting-anting eh. Pag-aya sa kanya ni Brando. Tara ba, sasama ako dyan. Teka, kukunin ko lang muna yung sundang ni tatay. Tugon ng binata. Nang makuha ni Angelo ang sundang ay kagad nang umalis ang magkaibigan. Dumayo ang mga ito sa kabilang baryo at nanguha ng mga halamang gamot. Napasarap ang paunguha ng dalawa.
Hindi nila namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Pare, tara na, hapon na pala. Maglalakad pa tayo pa uwi. Paniguradong 11:00 na ng gabi tayo makakauwi nito. Wika ni Brando. Kaya nga nakakatuwa kasi yung dami ng halamang gamot dito. Balik tayo dito sa susunod pare ah. Wika ni Angelo. Kaagad nang nagayos ng kanilang mga gamit ang magkaibigan. Masaya pang nagkwekwentuhan ang mga ito pa uwi. Ang hindi nila alam, may masamang nangyari na pala kay Mang Badong. Mag-alas 12 na ng gabi na makarating sa kanilang baryo ang magkaibigan. Sarado na ang mga ilaw ng mga kabahayan. At tanging ang may ilaw na lamang ay tahanan nila Brando. Pare, mukhang tulog na yung mga magulang mo. Sa bahay ka na lang makitulog. Wika ni Brando. Oo nga buti gising pa si Mang Badong na mga ganitong oras. Tugon ni Angelo. Kaya nga baka inihintay ako. Ang sabi ko kasi, saglit lang ako kaso natagalan tayo Muling wika ni Brando. Sabay na umuwi sa tahanan ang dalawa. Pagkabukas ng pinto, nabitawan nila Angelo ang hawak nilang sako. Napaluhod ang binata samantalang si Brando naman kaagad na pinuntahan ng amain na naliligo sa sariling dugo. Anong nangyari dito? Bakit ganito yung kalagayan ni Mang Badong? Tanong ni Angelo. Kung sino man na may gawa nito sa'yo, tay, wala silang awa. Wika ni Brando. Nanginginig ang mga kamay nito. Hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin. Kapwa nabigla ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Nang dahil sa nangyari, ang sayang naramdaman ng magkaibigan ay napalitan ng pigate. Hindi nila alam kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Matapos ang araw na yon, hindi na nakausap pa ni Angelo ang kaibigan. Naging abala si Brando sa pagtugis sa mga pumaslang sa amain. Ipinagpatuloy naman ni Angelo ang naumpisahan ni Mang Badong. Naging ganap na manggagamot ang binata sa kanilang baryo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ng komunikasyon ang magkaibigan sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagpunta si Angelo sa lugar na kinuhaan nila ni Brando ng halamang gamot. Ginabi ang binata sa pag-uwi. At habang nasa daan, napansin ni Angelo ang dalawang nilalang sa hindi kalayuan. Sinundan niyo ng binata at nakita ni Angelo na naglalaban ang mga ito. Hindi na nakisali pa si Angelo. Pinanood na lamang ang dalawang aswang na naglalaban. Hanggang sa ilang sandali lamang ang lumipas, kumandusay sa lupa ang itim na aswang. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Angelo nang makita kung sino ang isang aswang. Walang iba kundi si Brando. Brando, ikaw ba yan? Teka, aswang ka? Bakit mo kinakalaban yung mga kauri mo? Tanong ni Angelo. Magkauri nga kami. Pero magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Masama sila. Mabuti ako. Ano? Lalayuan mo na ba ako at ikakaya? Dahil nalaman mo na ang tunay kong pagkatao, pare? Tugon ni Brando. Natawa naman si Angelo sa sinabi ng kaibigan. Hindi ako ganyang klase ng kaibigan, Brando. Makakaasa ka.
Hindi ko kahit kailan isisiwalat ang sikreto mo. Wika ni Angelo. Pasensya ka na pare kung ganun ang nasabi ko sa'yo ah. Hindi naman ako masamang tao eh. Pinatay ko ang aswang na yan. Dahil isa siya sa salari na pumatay kay tatay. Inuunti-unti ko na sila. Tugon ni Brando. Ano? Nahanap mo na ang pumatay kay Mang Badong? Nakilala mo na sila? Muling tanong ng binata. Oo pare, nahanap ko na sila. Hindi ako papayag na may iba pa silang mabiktima. Kagaya ng isang yan. Tugon ng kaibigan. Hayaan mong tulungan kita pare sa pakay mo. Total, pareho lang tayo ng layunin sa buhay eh. Ang mapanatiling payapa ang baryo kagaya ng nais ni Mang Badong. Bungkahi ni Angelo. Oo naman, masaya akong makakasama ka sa laban na ito. Pangako ko, hindi kita bibiguin. Aswang man ako at salot sa tingin ng ibang tao. Pero hindi ako kagaya ng iniisip nila. Ang kwintas na ito ang ginawa ni tatay para makontrol ko ang sarili ko. Kaya naman makakaasa ka na hindi ako kagaya ng aking mga kalahi. Tugon ni Brando. Matapos ang araw na yon, nagtulungan ng magkaibigan sa kanilang misyon sa buhay. Sabay nanugis ng masamang aswang ang dalawa. Nanatili ang kapayapaan sa buong baryo. Ngunit ang pagtutulungan ng dalawa ay nakarating sa pinuno ng mga aswang. Pinuno, hindi ba't dapat lang napagandaan natin ang magkakamping aswang at albularyo? Unti-unti nang nalalagas ang ating lahi dahil sa dalawang yon. Wika ng alagad. Isa sa mga aswang na pumaslang kay Badong. Masakit mang pakinggan ngunit mahihirapan tayong kalabanin ang dalawang yon. At nakakapanggalaiti dahil sarili pa nating kalahi ang ating kalaban. Huwag kayong mag-alala. Dahil darating din ang araw na makakaharap ko ang dalawang yun. Wika ni Alab, ang pinuno ng mga aswang. Sa kabilang banda, inaral ng magkaibigan ang kahinaan at kalakasan ng bawat aswang na kanilang kakalabanin. Lalo na ang pinuno ng mga aswang dahil mahihirapan sila. Sigurado kung paghahanda nila ang ating pagdating. Kaya naman dapat lang, aralin natin ang kanilang mga kahinaan at kalakasan. Nang sa ganun hindi tayo magugulat pa sa kanilang ipapakitang kakayahan. Wika ni Brando. Marami sa aking sinabi si Mang Badong patungkol sa pinuno ng mga aswang. Kaya naman alam ko ang kanilang kahinaan at ang kanilang kakayahan. Pero ano pa man ang ating nalalaman, siguradong mag-iisip sila ng bagong taktika. Lalo na't banta tayo sa kanilang lahi. Tugon ni Angelo. Sumang-ayon si Brando sa sinabi ng kaibigan. Sa halip na pagtuunan ang pag-alam sa kahinaan at kakayahan ng kalaban, mas pinalakas na lamang nila ang kanilang sarili. Hanggang sa sumapit ang araw na hinihintay ng dalawa. Tahimik na nagmamasid sa paligid sila Angelo at Brando. Ang pag-usbong ng bilog na buwan ang hudyat ng labanan. Hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Maliwanag ang buong paligid dahil sa sinag ng bilog na buwan. Sumugod ang magkaibigan sa kuta ng mga aswang ng walang pag-aalinlangan. Alam nilang delikado ang kanilang ginagawa. Ngunit may planong bitbit ang magkaibigan. Ang lakas naman ng loob niyong sugurin ang aming kuta sa ganitong panahon. Malakas ang bawat isa sa amin dahil sa bilog na buwan. Wika ng isa sa mga alagad. Umagalpak ng tawa si Brando dahil sa sinabi ng kauri.
Nakalimutan mo na yata na isa rin akong aswang ah. Mas mataas na uri ng aswang kesa sa'yo. Tugon ni Brando. Napalunok ang alagad nang makita ang suot na kwintas ni Brando. Isa pala itong gabunan. Hindi na pinatagal pa ang usapan. Kaagad na sumugod ang magkaibigan. Ngunit ng mga oras na yon ay wala ang pinuno ng mga aswang. Naging mabilis lamang ang labanan. Naubos nila Angelo ang mga aswang. Hanggang sa sumigaw ng malakas si Alab na kanina pa pala pinapanood ang magkaibigan. Hindi na malayan nila Angelo ang biglaang pagsugod ni Alab. Kaya naman kapwa tumalsik ang dalawa. Mabilis na nag-usal ng orasyon si Angelo. Napahinto sa kinatatayuan niya ang pinuno ng mga aswang. Sinubukan pa nitong magpalit ng anyo. Ngunit kagaya kanina, hindi pa rin ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Alab nang magsalita si Angelo. O ikaw pinuno ng mga aswang. Patayin mo ang sarili mo. Ngayon na. Utos ni Angelo. Ngunit tila may sariling buhay ang kamay ni Alab. Gamit ang matutulis na kuko. Dahan-dahan niyang pinagsasaksak ang sarili. At ilang sandali pa, tila kinamot nito ang leg. Unti-unting humihiwalay ang ulo nito sa katawan. Hanggang sa tuluyang pumanaw. Laking tuwa ng magkaibigan. Lalong-lalo na si Angelo. Dahil natapos ang labanan. Dahil sa orasyon na tinuro sa kanya ni Mambadong. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.